Malas sa kusina. Ginagawa mo ba ito? Iwasan mo malas. At pag-uusapan din natin dito ang iba't ibang mga nagdudulot ng kamalasan sa paligid ng tahanan ninyo. Mahalaga po na dapat tinitingnan ninyo ang labas ng tahanan ninyo dahil maaaring naaandyan nagmumula ang mga grabeng kamalasan. Kailangan po malagyan natin ng cure yan o ng remedy para hindi yan magdulot ng kamalasan. Sapagkat kahit anong gawin nating pag-attract ng mga good luck energies, mahihirapan po tayong maramdaman ang mga swerteng na idudulot. Sapagkat naandyan po ang mga malas na enerhiya na nagmumula po sa paligid ng tahanan ninyo o sa loob ng inyong kusina. Tatalakayin natin ang mga po pwede ninyong gamitin para mapigil ang mga malas na enerhiya na nagmumula dyan. At nais ko pong magpasalamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa aking channel. At sa mga bago pong nag-subscribe, maraming salamat po. At sa lahat po na nagko-comments, maraming salamat po sa comments ninyo. Nais ko lang po sabihin na ang astrology po ay pag-aaral sa mga bituin upang malaman ang hinaharap o ang magaganap sa hinaharap. Ito po ay tumutukoy sa pamahiin, tradisyon, o maging sa paniniwala. Hindi po ito kung saan lamang kinuha o hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito po ay inaaral at maaari itong makatulong sa atin kung nais nating sundin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang maswerte sa buhay. Malas sa kusina. Ginagawa mo ba ito? Kung kayo po ay nagtatali ng red ribbon sa ilalim ng kitchen sink ninyo o sa pipe na nasa ilalim ng inyong kitchen sink, dahil sa paniniwala na mapipigilan ito ang pag-drain ng mga wealth energies, tanggalin niyo po, malas yan. Ang ating mga lababo po o ating mga kitchen sink ay mayroong natural na pamamaraan ng pagdidrain ng maruruming tubig na hindi na natin ginagamit. Kung tinalian mo ang pipe sa ilalim niyan, maa-activate po yung mga maruruming tubig o yung mga yin energies na nagmumula po dyan sa maruruming tubig na kailangang i-drain. So, hindi po tinatali ang red ribbon sa ilalim po ng pipe ng kitchen sink natin. Sapagkat malas po yan. Na-activate niya ang mga yin energies na nagmumula po dyan sa yin water. So, tinatawag pong yin water kapag ang tubig ay marumi. So, na-activate po yan, nagdudulot yan ng kamalasan. Kung mayroon kang nakatali sa pipe, sa ilalim ng lababo mo, tanggalin mo, malas po yan. Maaari po tayong gumamit ng red ribbon bilang borderline po sa mga ganitong sitwasyon. Halimbawa lang po ito, marami pa pong pwedeng paggamitan ng ating mga red ribbon. Kung ang lababo ninyo na mayroong gripo at nakatapat yan sa bintana, maaaring mayroon siyang opposite na bintana, maaari pong lumabas ang mga wealth energies na nagmumula dyan sa gripo. So, pwede kang gumamit ng red ribbon bilang borderline para mapigilan ang paglabas ng mga wealth energies na nagmumula sa source ng tubig na meron tayo. So, hindi po tinatali sa ilalim ng kitchen sink natin sapagkat ang nadidrain po kasi doon ay mga maruruming tubig na. So, hindi na, ma-activate po yung mga yin energies doon, magdudulot ng kamalasan yan. So, kung minsan po kasi, gumagamit talaga ng red ribbon para po mapigilan ang paglabas ng mga good energies o pwede rin gamitin ang red ribbon para naman pangontra sa mga malas na enerhiya. Ngunit kinakailangan mo po ng may kasama pong coins yan. Kaya po gumagamit tayo ng Emperor's Coin. Kasi po ang Emperor's Coin, hindi lamang yan pang-akit ng swerte. Tumutulong po yan bilang pangontra sa mga negative energies para makontrol po.
Sapagkat kung red ribbon lang ang gagamitin natin at masyadong malakas ang mga malas na enerhiya, hindi po yung kakayanin ng red ribbon lamang. Mga malas na bagay sa labas naman ng ating tahanan. Ang inyong tahanan ba ay mayroong mga kanal sa harap or mayroong kanal sa likod or sa gilid or napapalibutan kayo ng kanal? Maaaring hindi ito nakadikit sa inyong tahanan, maaaring nagmumula ito sa kalsada or kung saan parte man ito magmula, ngunit malapit ito sa tahanan mo. Hindi lamang ito nakadikit, ngunit malapit. Malas po yan. Kinakailangan po lagyan mo yan ng cure. Ang naidudulot na kamalasan yan ay depende po sa uri ng kanal na meron kayo o sa uri ng drainage. Sapagkat ang mga drainage po ay maaaring magdulot ng kamalasan depende sa kung saan ito matatagpuan sa tahanan ninyo. Ang pinakamalas po ay ang drainage sa likod ng tahanan ninyo. Sapagkat ang drainage sa harap ay maaari po nga hindi siya ganun kamalas. Pwede siyang tawaging neutral at pwedeng lagyan ng cure para hindi rin magdulot ng kamalasan basta hindi masyadong nakadikit sa tahanan ninyo. At kung hindi naman nakatapat yan sa front door ninyo, hindi yan magdudulot ng ganong kagrabing kamalasan. Meron po mga cure na po pwedeng gawin kung may kanal sa tahanan ninyo, sa likod, sa harap, sa gilid. Ito po ang gawin ninyo. Kung may kanal kayo sa likod ng tahanan ninyo, kinakailangan tingnan ninyo kung gaano ito kalayo sa tahanan ninyo. Kapag ito ay sobrang layo, hindi na ito makakaapekto. Ngunit kung ito ay malapit, tanaw ninyo, maglagay po kayo ng cure. Unang-unang pwedeng gawin, kung ang kanal ay walang takip, lagyan po ng takip. Ano mang maitatakip mo dyan, takpan mo po, pwede yan. Ang importante, meron siyang takip para maging neutral siya at hindi siya magdulot ng kamalasan. Sunod, sa paglalagay ng takip, maglagay ka ng halaman na nakalagay sa lupa or nakalagay sa paso para mapigilan ang tuloy-tuloy na pag-drain ng mga wealth energies sa likod ng tahanan mo. So, pwede ka pong maglagay ng hilera ng halaman sa tahanan mo sa likod para mapigilan ang pag-drain ng mga wealth energies. Ngayon, kung ang kanal naman ay nasa harap ng tahanan ninyo, lalagyan nyo rin po ng takip kung yan ay malapit at lalagyan din ng halaman. Ngayon, kung malapit yan sa front door ninyo, kinakailangan dagdagan ang cure at ito po ang susunod na gagawin. Kung ang kanal po o drainage ay nasa harap ng tahanan ninyo at ito ay malapit sa front door ninyo, bukod sa paglalagay ng halaman, maglagay din po kayo ng emperor's coin at salt po. So maglagay tayo ng asin para ma-absorb ang lahat ng mga negative energies na maaaring pumasok diretso sa ating front door. Pwede tayo maglagay ng wulo kung may wulo kayo. Pwedeng emperor's coin dahil yun ang madali nating mabibili. Ang emperor's coin po ay kayang panghawakan at kayang kontrahen ng mga malas na enerhiya. At ang red, meron pong red na ribbon, yung emperor's coin, magsisilbi po yan na borderline para hindi makapasok ang mga yin energies na nagmumula sa drainage ng ating sa drainage na nasa labas ng ating tahanan. Hindi lang tayo gagamit ng pulang ribbon dito, kailangan po gagamit tayo ng mga lucky charms na mayroong red. Sila po ang magsisilbing borderline at sila rin ang hahawak sa mga negative energies. Kapag ang ating emperor's coin ay nagkaroon ng dumi, kinalawang o kung anong uri man ng dumi, itatapon po yan, papalitan ng bago. Huwag nyo nang linisin. Sapagkat ang mga negative energies po ang nagdudulot, kaya naging ganyan ang ating emperor's coin. Kinakailangan po lagyan nyo ng cure kapag may drainage sa harap at sa likod, sa gilid. Mahihirapan po ang tahanan ninyo na mag-accumulate ng mga wealth energies
at maaapektuhan yan ang buong pamilya ninyo. Katulad po sa nag-comment nung nakaraang video ko na ang bilis maubos ng pera nila or ng sahod nila, tingnan nyo pong maigi, baka mamaya yung paligid ng tahanan ninyo mayroong drainage. Kailangan po pinag-aaralan natin kung ano yung nasa labas ng tahanan natin or inaalam natin, baka mamaya yung kanal pala nasa ilalim ng sahig natin, malas po yun. Hindi lang yun magdudulot ng pag-drain ng ating mga wealth energies, magdudulot pa yan ng grabing kamalasan at pagkakasakit po sa lahat ng nakatira sa tahanan. Kaya dapat po alamin natin maigi, kung kayo po ay may creek sa likod ng tahanan ninyo, maglagay po kayo ng cure. Iwasan ninyo na itatapat ang ulo ninyo or ang higaan ninyo kapag matutulog na kayo, kung ang tahanan ninyo ang likod ay creek, huwag nyo pong itapat yung ulo ninyo sa likod kung saan dumadaloy ang creek. Di bali pong umiga kayo dyan, pero yung ulo ninyo huwag nyo pong itatapat sa kung saan dumadaloy ang pampaswerte po sa ating mga kusina. Ang paglalagay po ng mga herbs sa ating kusina, maging ito ay dry o maging ito ay live plant po, nagdudulot po yan ng swerte. So kung ang inyong mga kusina ay mayroong bintana, pwede po kayo maglagay ng mga potted na herbs kagaya ng oregano, basil, rosemary, o kung ano bang herbs ang meron ka. Maaari pong makapagbigay yan ng mga protective energies at ganoon din ang pag-akit ng mga wealth energies. Ngayon kung ang kusina po ninyo ay walang bintana, pwede po kayong maglagay ng mga dry na herbs. Ano mang uri yan, maging ang laurel, ano mang mga dry na herbs na meron ka, pwede po dyan, maging mga star anise, kung ano man pong herbs na pwede ninyong ilagay na dry kung wala po kayong bintana. Pwede po maglagay ng dry na herbs, ilagay lamang yan sa maliit na lalagyan, kagaya ng mangkok, or kung ano mga lalagyan na pwede mong paglagyan, huwag mong lagyan ng takip. Para mas nakakaakit po yan ng mga good luck energies at nakakapagbigay din yan ng mga protective energies. At pampaswerte naman po para sa ating tahanan, kung ang kanal po o drainage ay malapit sa inyong front door o sa pagtanaw ninyo sa labas, natatanaw ninyo yung drainage, maglagay po kayo ng mga potted plants ng citrus trees kagaya ng kalamansi. Mura-mura lang po yung mga potted plants ng kalamansi na maliliit. Ihilera nyo po yan. Huwag nyo lang itapat sa front door ninyo. Ihilera nyo po sa magkabila para po makaakit yan ng swerte. Ang kalamansi po, mga citrus trees na potted po ay nagdudulot ng swerte sa negosyo at umaakit po yan ng mga wealth energies. Ito po ang nagiging problema. Yung mga wealth energies po, nade-drain din. Kaya't naglalagay tayo ng mga citrus trees kapag mayroong drainage sa harap. Huwag nyo lang itatapat sa front door. So, pwede po sa magkabilaang side or sa kabilang side lamang. Makakatulong po yan para mapigil ang tuloy-tuloy na pagde-drain at makaakit ng swerte para sa atin. Tandaan po natin mabuti, walang masamang sumunod sa mga pampaswerte, lalong-lalo na kung tayo naman ang makikinabang sa mga naakit natin swerte. At tandaan po natin mabuti, tayo ay umaakit ng swerte sa buhay, ngunit huwag po natin kakalimutang magdasal palagi. So lahat tayo nagpipray tayo sa ating Panginoon, nagpapasalamat sa kung ano man ang meron tayo. Huwag po natin kakalimutan yan.